Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging dinayba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ng ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkat matiisin at ang pagkisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahina. Tuwing umaga ay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din, ang nangluran nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, nanlilibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid.
Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa palaran. Huwag mo akong ulilain, huwag talikdan, Panginoon, aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulong ay pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawan tao siya at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote.
Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang pinalasabi ng guro, Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok, ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din. Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus. Ikaw na ang nagsabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito. Sabi niya, Sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw ng bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. at pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sa gabing ito ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng nasa saad sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mga ngalat ng mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus, sa gabiring ito bago tumilaok ang manok, makikatlo mo akong itatatwa. ngunit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maialis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at tinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang 3 alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na,
narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong hudyat. Ang hagkan ko ang siya nating pakay. Dakpin ninyo agad. Kaya't nilapitan ni Judas si Jesus at binati. Magandang gabi po, Guro. Saka hinagkan, sinabi sa kanya ni Jesus. Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At nilapitan siya ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tainga niyon. Sinabi ni Jesus. Isalong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking Ama ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel at padadalhan niya agad ako? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari? At binalingan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para dakwin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi niyo ako dinakip. Ngunit nangyaring lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus na mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caifás, ang pinakapunong saserdote. Dooy nagkakatipon ang mga eskriba at ang matatanda ng bayan. Sumunod sa kanya si Pedro, ngunit malayo ang agwat nila. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong saserdote, pumasok siya sa patio at naupong kasama ng mga bantay upang makita kung ano ang mangyayari. Naghahanap naman ang mga punong saserdote at ang buong Sinedrin ng saksing magsisinungaling laban kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang matagpuan. Bagamat maraming humarap at nagsabi ng kabulaanan tungkol sa kanya. Sa wakas, may 2 humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito na gigibain niya ang templo at muling itatayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus, Wala ka bang maisasagot sa paratang na ito sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, Iniuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin, sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winahak niya ang sariling kasuotan at sinabi, Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Hindi natin kailangan ang mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano pa sa palagay ninyo? Sumagot sila, Dapat siyang mamatay. Siya'y niluran nila sa mukha at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba at ang sabi, Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. Samantala, si Pedro'y nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, Kasama ka rin ni Jesus na taga-Galilea, hindi ba? ngunit itinanggi niya ito sa harapan ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta sa may pintuan si Pedro. Nakita siya ng isa pang alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang lalaking ito'y kasama ni Jesus na taga-Nazaret. Muli siyang tumanggi. Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyan. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, Isa ka sa kanila, nakikilala sa iyong pagsasalita. Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok at naalala ni Pedro ang sabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, makaikatlo akong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan kung paano maipapapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato.
Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sabi niya, Nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka. Sagot nila, inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak. Sinabi nila, Labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 salaping pilak, ang inihalaga sa kanya ng mga Israelita, at ibinayad sa bukid ng magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudiyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang dila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malaman pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudiyo. Siya'y pinagluluhurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit, matapos magsapalaran.
at naupo sila upang bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudiyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 2 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-2 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya sa Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Ang lahat po ay magsiluhod. Ang lahat po ay magsitayo. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukasan, alalaong bagay, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pariseyo. Sabi nila, Naalaala po namin na sinabi na mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay at ang pandarayang ito ay magiging masahol pa sa nauna. sinabi sa kanila ni Pilato, Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni numan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Tayo ay nagpapasimula na nitong ating Semana Santa, ating pagdiriwang. Ngayon ang pagpasok na Jesus sa Jerusalem at narinig natin yung pasyon ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Maririnig uli natin ito sa Biyernes naman, yung pasyon na yun ng ating Panginoon ayon kay San Juan. San Juan palagi pag Biyernes Santo. So pag dito sa Linggo ng Palaspas ay palipat-lipat ang pagbasa natin ng pasyon. So bakit natin ito binabasa ngayon, itong pasyon, pero sa Biyernes pa talaga mangyayari yung paghihirap ng ating Panginoon. At uulitin naman natin ang pagbasa sa Biyernes. Ganon din kahaba, halos. At sa Biyernes ay kakantahin pa yun, kaya mas mahaba. No? So bakit ganito ang ginagawa na liturhiya ng ating simbahan? Ito ay ginagawa natin matagal na, centuries na ito na ginagawa ng simbahan na binabasa itong pasyon sa Linggo ng Palaspas at Biyernes Santo. Pero bakit? Para ba ma-memorize natin ang mga tagpo sa paghihirap ng ating Panginoon? Yung iba ay ginagawa itong drama, no? Kaya meron tayo sa Pilipinas ng natawag natin na sinakulo, no? Kaya yung mga kabataan natin ay naghahanda para i-dramatize ito, ang mga tagpo na ito sa pasyon ng ating Panginoon. At nagkaroon pa nga ng isang sikat na pelikula dito, yung The Passion of Christ, no? Dahil nga sa napaka-dramatic talaga itong tagpo na ito sa buhay ng ating Panginoon. Pero bakit natin ito binabasa? Tuwing Palaspas, Linggo ng Palaspas at Biyernes Santo. Ito ay binabasa natin hindi upang ma-memorize, hindi upang tayo ay ma-mesmerize tayo sa mga tagpo, kundi sa pagsimula natin nitong Semana Santa, inanyayahan tayo ng simbahan na makilakbay tayo kay Jesus. Na itong Semana Santa ay gawin nating isang simana ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Sanay tayo na yung mga binasa, pinapanood natin at dinadramatize, na tayo ay mga nanonood lang, audience lang, nakikinig lang. Kaya hanggang sa ngayon, walang pagbabago sa ating taon-taon na pagdiriwang. Walang nangyayari sa ating buhay na pagbabago dahil tayo ay mga third party, audience lang tayo o listener lang tayo sa tagpo ng buhay ng ating Panginoon. Ito mga pagbasa na ito na inuulit-ulit sa atin ng ating simbahan, sa ating liturhiya, ay pag-aanyaya sa atin na tayo ay makibahagi doon sa tagpo na yon. Na akuin natin ang ating sarili, nakabahagi tayo doon sa mga pangyayari na yon. Isa tayo doon sa mga karakter na
binanggit sa ating pasyon, paano ako nakikilakbay sa paghihirap ni Jesus? Paano ako nakikisama sa mga dinaranas na pagdurusa ng sanlibutan ngayon? Paano ako nakikibahagi sa mga kahirapan ng mundo natin ngayon? So ito'y paanyaya sa atin na tayo maging kabahagi. Siguro maging San Pedro tayo or Magdalena or Maria or kung ano-ano pa. Kahit na siguro kuminsan maging si Judas tayo. No, hindi lamang mga characterizations, kundi ilagay talaga natin ang ating sarili sa yung pinagdadaanan natin sa taong ito. Sino ako dito sa mga karakter na ito? Sa mga pinagdadaanan ko sa taong ito, at hindi natin alam kung ano naman ang susunod na taon, sa mga pinagdaanan ko, sino ako dito sa mga karakter na ito? Si San Pedro ba na nagkanulo nagtatwa sa Panginoon? Si Judas ba na pinagkanulo ko siya dahil lamang sa pribilehiyo o sa mga kayamanan, kumikinang dito sa mundo? Ako ba yung mga nagsaksi doon na bulaan? May lalagay ko ba ang sarili ko? So ilagay natin ang ating sarili dito sa tagpo na ito. Huwag lang sana tayong maging audience, huwag lang tayong manood, huwag lang tayong makinig. Ilagay natin ang ating sarili, ito yung ating pagdinilay sa buong linggo na ito. Na itong linggo ng Semana Santa ay hindi ito bakasyon. Bakasyon sa trabaho. Pero sa espiritual natin na pamuhay sa ating pananampalataya, gawin natin itong mas makabuluhan. Binigyan tayo ng ating gobyerno ng kaluwagan para hindi tayo makansa ating mga maabala sa ating mga gawain. Kaya't gamitin natin ang pagkakataon na ito na matingnan talaga natin ang ating buhay ayon dito sa kwento ng pasyon ng ating Panginoon. Saan ako dito? At paano ako sumasabay sa kay Jesus? Ako ba'y nakakasabay sa Kanya o akong kumukontra sa Kanya? Ako ba'y sumasama sa Kanya o ako yung nagkakanulo sa Kanya? Ako ba yung nakikiisa sa Kanya o baka ako yung papabigat sa Kanyang paglalakbay? Sa paglalakbay natin bilang simbahan, bilang sambayanan. So tayo'y inaanyayahan ng ating liturhiya, itong panahong ito ng Semana Santa, na ilagay natin ang ating sarili sa sapatos ng kung sino man doon sa mga karakter na ating narinig sa Ebanghelyo, pasyon na binasa ngayon. At damhin natin yung kanilang diraramdam habang sila ay kasakasama ni Jesus. Ano yung nararamdaman ng mga apostol nang sila ay iniwan nila bigla si Jesus? Ay yung nararamdaman ni Pedro nang naalala niyang pinagtatuan niya si Jesus 3 beses. Ano yung pakiramdam natin na ipinagpalit natin si Jesus sa karangyaan ng buhay dahil lamang sa kaunting kikitain, dahil lamang sa kaunting mamanahin, dahil lamang sa kaunting parangal ng mundo, ay pinagkanulo natin si Jesus. Ano yung nararamdaman natin? Gaya ni Magdalena, na nasa malayo lamang pero walang magawa.
sa mga paghihirap ng ating Panginoon. Gustong tumulong, gustong makibahagi, pero walang kakayanan, walang lakas, walang boses na may aambag para sa pagpapagaan ng mga dinadala ng ating sambayanan na mga paghihirap at mga pagkakawatak-watak. Ano ang ating pakiramdam kung tayo yung mga sundalo na nang iinsulto sa ating Panginoon? Kinukutya siya. Anong pakiramdam natin bilang mga saserdote, mga pari na nang aakusa tayo sa ating kapwa? Nagpaparatang tayo ng walang basihan sa ating kapwa. At ginagawan pa natin ng kwento ang buhay ng ating kapwa. Ako ba? Ako ba ay ganitong uri? So tingnan natin dito sa kwentong ito. Uulitin pa ito sa atin ang kwento na ito. Taon-taon inuulit. Linggo ng Palaspas at Biyernes Santo. Yung mga tagpo na yon, yung mga karakter doon, sino ako doon? Saan ako doon? Ano ang bahagi ko sa pasyon ng ating Panginoon? Hindi lamang bilang aktor, hindi lamang bilang mga tinalaga na mga apostol dito ngayon, kundi sa aking personal na relasyon sa Diyos. Ito yung atin dapat talagang pinagninilayan ngayong buong linggong ito ng Semana Santa. Kahit kayo man ay mag-swimming o kung anong pa diyang gagawin ninyo, sana maglaan talaga ng oras, panahon, magnilay. Dahil hindi mo naman mauubos yung buong linggo ka swimming. Hindi mo naman mauubos ang buong linggo ka iinom. Hindi mo naman mauubos ang buong linggo na ito ka pipicture-picture dyan ang lahat na mapicturan. Maglaan din ng kaunting panahon, magnilay tayo. Hindi lamang para magbisita ng mga simbahan, nagbibisita ng simbahan, hindi naman nagninilay. Kaya parang turista ka lang yon. Naging turista ka lang ng 14 o 7 simbahan pero hindi nagnilay. Bigyan natin ng panahon, magnilay. Tingnan natin ang ating sarili, isalamin natin sarili doon sa kwento ng pasyon. Nasaan ako dito sa pasyon na ito? Anong naging kabahagi ko dito sa paghihirap ni Jesus? Ako ba'y nag-contribute dito sa paghihirap ni Jesus o ako ba'y nag-contribute para maging matagumpay ang ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay? Gawin nating makabuluhan ang bawat Semana Santa natin taon-taon na sana mayroong pagbabagong mangyayari sa ating buhay. Hindi lamang nakakolekta ka ng kung ilan-ilang mga picture taon-taon na wala namang nangyayari dun sa picture mo pagkatapos ng ilang buwan ay nadidelete lang naman. Hindi lamang nakakolekta kung ano-anong mga palaspas dyan na pagkakuan ay susunugin naman yan next year. Kundi ano yung nakuha mo, ano yung mga napagnilayan mo na sasabihin mo sa sarili kong ito yung babaguhin ko, ito yung aayusin ko, ito yung nakita ko sa sarili ko ngayon. Ito yung paanyaya sa atin nitong Semana Santa. Sa pagsalamin natin ng ating sarili sa mga tagpo nitong pasyon ng ating Panginoon, nawa matagpuan natin ating sarili. Nasaan ako ngayon sa harap ng ating Panginoon? Ano na ang kalagayan ng buhay pananampalataya ko ngayon?
Ano na ang kalagayan ng aking pagkatao ngayon? Kahit na hindi pa pag-usapan yung pananampalataya, o yung pagkatao muna. Ano na ang pagkatao ko ngayon? Ako ba ba'y tao o mukhang tao lang? Ako ba'y tao o mukhang pera lang? Nawawala sa atin ngayon ang pagiging tao. Buti nga yung iba ay mas aso pa kaysa sa kanilang alagang aso. Hindi na mukhang tao. Hindi na parang tao. Hindi na tao. Dahil sa ating mga pag-uugali at sa ating mga pagpapahalaga, yung mga values natin ay napakalayo na sa pagiging tao. Kaya itong pagkakataon ngayon, sana pag-ukulan natin ng panahon, 1 linggo, pag-ukulan natin kahit na kapitak lang sa 1 linggo na yan, pag-ukulan natin pagkakataon ng ating sarili, bigyan natin ng pahingang ating sarili, tingnan natin ang ating sarili, usisain natin ang ating sarili, tingnan natin, nasaan ako ngayon? Sino si Jesus sa buhay ko ngayon? Sino ako sa harap ni Jesus ngayon? Gawin natin itong isang retreat, ang 1 linggo na ito, para maging makabuluhan yung muling pagkabuhay ni Jesus, tayo rin ay magkakaroon ng bagong pananaw, bagong bukas, bagong simulain sa pagdating ng Pasko ng muling pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat para sa ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Lahat ang nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa mga bago pa ng kapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa lang Ama sapagkat Diyos, sa pamagitan niya ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, sinanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Maryam Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin, sakit sa atin ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon nagbibigay buhay, nagagaling sa Ama at Anak, sinasambas at pinararangalan kay isa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Nakikita natin sa paghihirap at pagkamatay ni Jesus ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Puspos ng tiwala, dalhin natin sa Amang mahabagin ang ating mga kahilingan, ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang Santo Papa at mga obispo ay umakay sa atin tungo sa mas malalim na pangunawa sa paghihirap at pagkamatay ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga tao sa lahat ng bansa ay matutong sumunod sa halimbawa ni Jesus at humanap ng kapayapaan sa pamagitan ng pagpapatawad
at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo ang iyong bayan. Upang ang mga kapatid natin sa buong mundo na inuusig dahil sa pananampalataya ay patatagin ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagtitipon sa Eukaristiya ay mapuspos ng espiritual na diwa ng mga mahal na araw at magngilay sa misteryo ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, lumbay, kapansanan at kahinanay na makadama ng humihilom na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo ang iyong bayan. Upang ang mga kaanib ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod ng responsabling mass media, ang Bulletin Lucentino at ang BMFM Spirit 103.9 at ang programang Balik Handog ay matutong mag-alay kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo ang iyong bayan. Upang ang mga pumanaw na kasapi ng pag-ibig sa kapwa at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito ay tanggapin ang maluwalhating kaharian ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo ang iyong bayan. Amang puspos ng habag, hinirang mo ang iyong bugtong na anak upang isabalikat ang aming mga sala at ibangon ang mundong nasadlak sa kasamaan. Ang misteryong Pascual ni Jesus naway maging realidad ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po'y dadako na sa pag-aalay. Yung pong may mga sobrang iaalay, magsitayo na rin po. Salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ito ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating panganabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong nanak, sumami nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin na tinatanggap sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inilasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin. Kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kay San Maanghel nagsiat ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Nagulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad, damay sa Magsilod po ang lahat. Ama naming banalik, dapat kang purihin tanang kinapal, sapagat sa pamagiting anak naming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito naming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo, nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing pinagkanulos siya, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo mahaya,
nagbuhay bilang Mesiya, sa wakas, Ama, ginugunita namin pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at paakyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinanabikan, kaya bilang pasalamat ngayon aming inialay sa iyong buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng simbahan. Masdan mo ang iyong anak, nag-aalay na kanyang buhay, upang kami pakipagkasundo sa iyo. Lubin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming paipagkasundo sa iyo, ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig, patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig, iyo simbang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Melrey, ng talang mga obispo at buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Dingin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupuin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat naglubisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilaya ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Buong pag-ibig natin ngayong awitin ang panalangin tinuro ni Kristo sa atin. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan tili sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. At sa iyo ang mumula, kaharian at kapangyarihan, tangkaluwalhatian, magpasawalang hanggang. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkaluban kami ng kapayapaan at pagkakaisaan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Magsilhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pagkinabang, kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Ama naming pagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak ng aming Panginoon Kristo, nakipamayan siya sa amin at nakainya kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Ginupo niyang naglalay sa amin sa isa, pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masundo rin sa iyo. Ang kanyang iyalay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloobang Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at tuturo sa amin ang daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality, nagbukas sa amin sa tunay ng pagbubuklod, aktibong pagkisangkot at pinasiglang pagmimisyon. Maraming salamat. Dinadalangin namin gawin mo matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang mag-alab sa amin ang iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus. Nagturo sa aming maglakbay ng kaakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan, sa pamagitan niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po'y walang second collection. Maghulog sa banga ng Panginoon. So ngayon ay linggo ng Alay Kapwa. So kayang ating nihulog sa ating banga ngayon ay para yan sa Alay Kapwa natin. No? Dahil ngayon ay ito yung ating traditional na every Palm Sunday ang ating national collection ng Alay Kapwa. At sa Huwebes, sa ating diocese, ating gagawin yung ating solidarity collection para naman yun ang pangtulong natin ng ating diocese sa iba't ibang mga nangyayaring mga sakuna, kalamidad sa buong mundo. Kaya't magkakaroon tayo ng sa pakikiisa sa Panginoon. Ang alay natin sa mga pakikiisa natin sa mga nasasalanta sa mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya sana tulungan ninyo itong Alay Kapwa ngayon at yung ating solidarity collection sa Huwebes Santo. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay.
Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Maraming pong salamat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos sa mga maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, umay tayong dala ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.